Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang simpleng crush na humantong sa malalim na pagmamahal ang naramdaman ni Lucy kay Miguel Fierro o mas kilala sa tawag na Gael. At isang hindi inaasahan na pangyayari ang naganap na humantong sa isang kasalan. Mahal na mahal niya si Gael. Akala niya nang hilingin ng ina ni Gael sa kanya na palayain niya si Gael kapag dumating na ang panahon na makikilala na nito ang babaeng mamahalin. Dahil kasal lang daw naman sila sa papel. Ngunit mas masakit pa pala nang umalis ito patungong Japan na walang paalam at kinalimutan na siya. Ang pagmamahal niya kay Gael ay walang hangganan. Kahit na kinasusuklaman siya nito, isang kahilingan sa pamilya ang nagtulak sa kanya na maging isang ganap na sundalo. Ito din ang magiging paraan para muli niyang makita si Gael. Kapalit ng kanyang kaligtasan, nakipagkasundo si Gael sa kanya na maaari siyang manatili sa tabi nito. At ang kapalit naman nito ay ang annulment papers na hinihingi nito sa kanya dahil nais na raw nitong pakasalan ang kasalukuyang nobya. Hanggang saan ang kaya niyang ipaglaban para sa pagmamahal na ito? At narito ang unang kabanata. Japan ang paboritong bansa ni Gael. Kung hindi lang siya ipinanganak sa Pilipinas, ay dito niya pipiliing maipanganak. Malakas siguro ang dugo niyang Hapon, kaya ganoon. Dito siya nag-aral at nagtrabaho hanggang sa nakapagpundar siya ng sariling gaming business. Mahirap makipagsapalaran sa ganoong larangan na negosyo pero napagtagumpayan niya yon mula noong nagtayo siya ng headquarters sa Pilipinas. Bukod sa dalawang naglalakihang video gaming company sa Asia, isa rin ang kumpanya niya sa gumagawa ng mga video games na pumapatok naman sa takilya. Nagpaplano pa siyang palawakin ito sa Amerika. Siya mismo ay isang hardcore game developer, ngunit higit na siya sa operation at financial ng kumpanya ngayon. Kapag naiinip siya, bumubuo siya ng isang maliit na laro at inilalabas ito para laruin ng kanyang mga empleyado. Nasa PlayerCon o isang convention na inorganisa ng Playsoft, siya ngayon para ipakita ang bagong games na ilalabas nila at pati improvements ng ibang games nila na matagal nang nakalabas. Maraming dumadalo at nagkaubusan na ng tiket tulad ng dati. Marami ng gamers sa Pilipinas lalo na mula noong nag-expand sila sa mobile gaming. Naglilibot siya sa convention na nakasuot lang ng simpleng shirt at jeans para makipag-blend in. Hindi mahirap iyon dahil marami namang gamers ang kaedad niya. Nang may kumalabit sa kanya ay nilingon niya ito. Nakasuot ng mamahaling damit ang babae at mayroong mesh veil na nakatabing sa mukha nito. Hindi niya masasabing out of place ito dahil ang PlayersCon ay nagiging costly event rin. May maitutulong ba ako? Sabi niya rito. May iniabot itong itim na envelope sa kanya. Sana makadalo ka, wika nito. Pagkatapos niyon ay tumalikod na ito at nawala na sa dami ng mga tao. Tiningnan niya ang itim na envelope. Gumilid siya para tingnan kung ano ang iniabot sa kanya ng babae. Isang black card ang laman ng sobre at wala ng iba. Nang basahin niya ang nakasulat, sa card ay nakalagay ang El Hombre Leisure Club. Nang ma-research niya ito ay napag-alaman niyang isang exclusive club iyon sa norte. Marahil ay may nakarinig sa kanyang tahimik na pagnanais na makahanap ng isang maganda at tahimik na lokasyon kung saan maaari rin siyang magtrabaho. Pagkaraan ng ilang linggo nang matapos ang kanyang schedule, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang magandang opisina. Humanga siya simula nang pumasok siya sa club na may mga magagarang sasakyan at gusali. Hindi ka natagalan. Napatayo siya nang pumasok ang pamilyar na ginang. Nakasuot ito ng kapareho lamang na may ibang kulay. Iniisip niya kung natural o nakukulayan ang buhok nito, pero wala talaga siyang pakialam. So far, I'm impressed. Narinig ko pinipili mo lang ang mga members mo. Tumango naman ito at umupo sa harap niya.
Tama ka, at malalaman mo din kung bakit. Tell me. Tulad na nakikita mo, maraming mai-offer ang lugar na ito. Isang bagay na mahirap hanapin sa mga panahong ito. At syempre, may kasamang presyo. Sabi ni Waldo, tinanggihan mo ang one-day phrase TN dito. Akala ko talaga tatanggi ka. Pero going back to the topic, stocks lang ang hindi natanggap ko bilang bayad. One time lang naman, kaya makikita mo, handa akong pumili ng mga matagumpay na negosyante at babaeng negosyante na may matagumpay na kumpanya at may mataas na pagkakataong lumago sa mga susunod na taon. Hindi ako bihasa sa mga gaming business, pero nang nagre-research ako tungkol sa business mo, napag-alaman ko tuloy na patuloy pa din ang paglalago nito. Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana. Hindi ko maibabahagi ang member's identity sa iyo, ngunit sinisiguro ko ang ilan ay maaaring pansamantalang mamumuhunan sa iyong kumpanya. He needed investors kung itutuloy niya ang pag-expand ng negosyo niya sa ibang bansa. Kung napili siya nito bilang isa sa mga members ng club nito, ay panigurado na mataas ang kalibre ng mga businessmen and businesswomen na makakasalamuhan niya rito. Nasa harap mo ang kontrata at terms and condition. Ang ilan ay humihiling ng presensya ng kanilang abogado at malaya mo ring magagawa yon. Bahala ka. Binasa niya ang kontrata pati na ang T&C. Sinisigurado ng club na walang anomalya ang mga members nito. Mahigpit din ang seguridad ng lugar. Kumpleto din ang mga amenities. Mayroon pang helipad at on-call helicopters para sa mga businessman na nangangailangan. Isa pa, kailangan kita para makapag-set up ng entertainment facility dito sa club. Para sa mga bata at matatanda. Sa iyo lahat mapupunta ang kita nun. Kung gusto mo mag-test ng mga prototypes, ay okay lang naman. It's your call. Sabihin mang ito, it's too good to be true, pero saan ba siya makakahanap ng ganoong kagandang deal? Bilang may-ari nga ng kumpanya, alam niya ang mga dapat tingnan kapag pumipirma ng kontrata. Anong masasabi mo, Miguel or Gael Fierro? Napangiwi naman siya. Ayaw niyang tinatawag siya sa first name niya. Just call me Gael, please. Pero anong itatawag ko sa'yo? Ang mapupula niyang labi ay naging matamis ng ngiti. Ay, Marie El Hombre. Tawagin mo na lang akong Marie. Isang biyaya at sumpa para kay Lucy ang pagiging anak ni na General Marcos de Salva at dating beauty queen na si Sarina de Salva. Lalo na sa kapatid niyang si Simon. Buwan lang ang agwat nila ni Simon dahil nabuntis agad ang mami nila pagkatapos niyang maipanganak. Tila ba nakaplano na ang lahat para sa kanila? Siya ay tatanda at mag-iinsayo para maging isang beauty queen at si Simon naman ay para maging isang magaling na sundalo tulad ng ama nila. Matangkad siya na namana niya ang hitsura ng ina. Matangkad si Simon pero medyo payatin dahil ayaw daw nito ng medyo buff na katawan. Dahil sa magkalapit ang edad nila, para na silang kambal. Magkapatid sila at magkaibigan at the same time. Dahil sa closeness nila, walang sekretong hindi alam ng isa't isa. Simon is gay. At 16, alam na ni Simon na bakla siya. Noon pa man ay napansin na ni Lucy iyon at nangako sila sa isa't isa na ipapaalam lang nila sa mga magulang ang totoo kapag handa na si Simon. Sinisigurado niya na nandyan siya para sa kapatid. Ngayong papalapit na ang kaarawan niya at magdi-devote na siya. Balak ng ina na mag-devote na rin siya bilang model. Si Simon naman ay kinukulit na ng kanilang ama na pumasok sa PMA. Dahil bakasyon ay nasa rest house sila ni Lolo Ramon nila sa La Union. It was a private beach property. Actually, 2 tao ang magkahati dito, ang lolo niya at si Gregorio Fierro. Tapos sila mga sundalo noong kabataan pa nila. Hindi tulad ng ama niya, ang panganay na anak nito na lalaki ay piniling maging businessman kaysa sundalo. Unlike in their family, mukhang walang pressure sa side nila Lolo Greg. Inaabangan nila ang bakasyon na iyon dahil nagbabakasyon din doon ang panganay na apo ni Lolo Greg na si Miguel. Crush nilang magkapatid si Gael. Kaya naman minsan ay ayaw na nilang umuwi hanggat naroon pa ang binata. Nag-aaral ito sa Japan kaya bakasyon lang ito doon. Madalas sa kwarto lang ito kung minsan. Namamasyal minsan sa beach kapag naroroon ito.
Hanggang tanaw lang naman sila magkapatid dito. Munmon, bukas daw ang dating ni Gael. Kinikilig na sabi niya sa kapatid na abalang nagbabasa ng fashion magazine. Ipaano ba yan? Idi pabunggahan na naman tayo ng OOTD ha. Natawa naman siya. Naisip ko na ang isusuot ko. Huwag ka naman masyadong pahalata. Pwede na akong mag-boyfriend, 18 na ako hindi ba? Te, 17 ka lang. Ganoon na rin yun? Ay, madrama siyang humiga sa kama. Mas gwapo siguro siya ngayon no? Sabi ni Lolo Greg, wala naman daw siyang girlfriend. Nai-excite na talaga ako. Iyong panty mo ha, i-stapler mo muna. Talaga? Maraming naliligaw sa kanya lalo na sa social media. Mas mukha siyang matured sa edad niya, kaya minsan kahit nasa 30 at 40 na edad ay nag-DM sa kanya. Hindi din siya ang admin ng mga accounts niya. Kahit na ganon, si Miguel Fierro lang ang gusto niya. Ayaw niya ng ibang lalaki. Nai-imagine pa lang niya na ito ay boyfriend niya ay kinikilig na talaga siya. Sino ba ang hindi magkakagusto rito? Gwapo at maganda ang katawan nito. At isa pa, he was simple. Suot lagi nito ang mga pinaglumaan na jersey at shorts. Kapag lumalabas naman ito ay simpleng shirts at maong lang din ang suot nito. Malayo ito sa mga lalaking nagpapahangin sa kanya na minsan ay mukhang modelo na ng Adidas o Nike dahil mula ulo hanggang paa ang suot nila. Noong una niya makilala si Gael ay friendly naman ito at palangiti. Pinakita nito sa kanya ang ginagawa nitong game. Pinapanood niya lang ito sa mga pinapakita nito. He was smart at isa iyon sa mga gusto niya sa lalaki. Ang pinakamabigat na rason marahil kung bakit crush niya ito ay dahil kung magkatuluyan man sila balang araw, makakawala na siya sa pamilya niyang kinukontrol ang buhay niya. Masayahing bata si Gael dahil malaya ito. Sinusuportahan ng mga magulang nito ang binata. Naniniwala si Lolo Greg na gusto rin ni Gael na maging successful sa buhay kaya hinahayaan nila ito. Hindi nga nito hahawakan ang business ng ama at ipapasa na lamang iyon sa kapatid. Masasabi niyang magkaibigan sila na Gael pero hindi lang niya ito nakakausap dahil malalaman iyon ng ina. Hindi naman sa pinagbabawalan nito iyon pero nahihiya lang siyang mabasa nito ang magiging convo nila. Kinaumagahan ay nauna na silang mag-breakfast at nahihimbing pa ang kapatid. Nagsuot siya ng yellow sundress dahil medyo mainit ang panahon. Alam niyang darating si Gael bago mag-lunch, kaya naman nakapaghanda na siya. Tumambay siya sa duyan malapit sa dalampasigan at nagbasa roon. Hindi naman siya nagkukunwari. Nagpapalipas lang ng oras bago dumating si Gael. Nakalimutan nga niyang inaantay niya pala ito dahil nag-read away siya sa binabasa niya. Nang maramdaman niyang may naglapag ng niyog sa katabing mesa, ay tatanggi na sana siya nang makita kung sino ang naglapag niyon. Hindi pa po ako nauuhaw. Natulala siya saglit sa mukha ni Miguel. Namumula ang kutis nito dahil sa init ng panahon. Gael? Kahit malayo ang agwat ng edad nila, hindi niya ito tinatawag na bilang kuya. Siyempre, crush niya ito. Dalaga ka na, dapat nag-iingat ka sa mga sinusuot mo. Hinubad nito ang plain polo nito at itinakip sa hita niya. Bumilis naman ang tibok ng puso niya nang lumapit ito ng bahagya sa kanya. Doon lang niya napagtanto na hinahangin pala ang bestida na suot niya at nakaupo pa siya sa duyan. Salamat. Kararating mo lang? Pinilit niyang pakalmahin ang puso niya para hindi manginig ang boses niya. Yeah, parang ayaw pa ako pauwiin ni na mami dito. Gaano ka katagal dito? Nagkibit balikat ito at umupo sa pinong buhangin. Baka 2 weeks lang. I plan to have trip to Singapore. Naiinggit siya sa buhay nito. Nakakapagbiyahe ito kahit anong bansa na gustuhin ito. Habang siya ay dito lang sa rest house ng lolo niya. Ayaw siyang hayaang bumiyahe na mag-isa o kahit kasama ang kapatid dahil baka hindi raw nila alam ang pinupuntahan nila. Nangingibang bansa naman sila pero kadalasan ay staycation lang talaga. Maganda ba roon? Tumango naman ito. You should try the seafoods. Sarap, yung tourist spot ganda. Naiinggit naman ako sa'yo. Nagtatampong sabi niya rito. Bakit ba kasi ayaw mo magbiyahe? Masaya yun. Mararanasan mo ang iba't ibang kultura at mga pagkain. Na-zone out naman siya nang ma-realize na
hindi niya mararanasan lahat iyon. Magiging beauty queen siya at mag-aasawa ng mayamang lalaki. Para sa ilan siya ay isang prinsesa, ngunit para sa kanya, ito ay isang buhay na bangungot. Gusto niyang maalala siya sa isang bagay na kapansin-pansin, hindi dahil isang sikat na kamag-anak niya. Nagising siya sa pag-iisip na maramdaman ang mahinang pagkurot sa ilong niya. Ouch! Hindi ka nakikinig sa akin. Sorry, sabi niya habang hinihimas ang ilong niya. Malapit ka na mag-18, hindi ba? Tumango naman siya. How about next year? Sa bakasyon na sa halip na dito tayo, bakit hindi tayo mangibang bansa? Tayo nila Simon. It will be fun. Punta tayo ng Hong Kong Disneyland. Napangiti naman siya. Gusto ko yun. Nabura ang ngiti niya nang maisip na hindi papayag ang mami niya dito. Hindi papayag si mami. We have Lolo Ramon. Kaya niya yon. Napangiti siya ng mapagtantong mayroon pang pag-asa. At gusto niya iyong inisip na makakasama niya si Gael sa una niyang biyahe sa ibang bansa. Naglalagay ng mga cream si Lucy sa mukha habang nasa vanity table. Katatapos lang niya mag-shower at handa na silang matulog ni Simon. Kumusta naman si Papa Gael? Guwapo pa rin ba? Tanong naman ni Simon. Napabuntong hininga naman siya. Guwapong-guwapo pa rin. Alam mo, sabi niya, sa susunod na bakasyon, magbiyahe raw tayong magkasama. Impit naman itong tumili. Totoo ba yan, Lucy? Napatili naman siya. Sana, pero problema natin si Mami. Hindi naman tayo papayagan yun eh. Kailangan natin si Lolo. Spoiled siya sa lolo nila. Binibigay nito ang lahat ng gusto nila. Kaya minsan ay nag-aalala ang mami nila na iwan sila roon. Dahil spoiled nga daw sila. Kahit yata humingi sila ng kotse ngayon, bibigay rin iyon. Okay, so may chance. Ay nakaka-excite talaga. Pagkatapos ng saglit nilang kasiyahan, ay sabay silang napabuntong hininga. We know what's gonna happen, Simon. Malungkot na sabi niya. Natatakot ako, Lucy. Tinabihan niya ang kapatid sa kama. Inakbayan niya ito at inihilig ang ulo sa balikat ng kapatid. Kahit na anong mangyari, Simon, nandito lang ako. Natatakot ako kasi sa oras na pilitin ako ni Daddy na pumasok sa PMA. Aamin na ako. I have no other excuse para hindi pumasok. Siguro panahon na rin yun. Sigurado ka ba dyan, Simon? Walang pumipilit sa'yo na umamin. Pwede kang umamin kapag handa ka na. Nakakalungkot. Wala akong ganoong pribilehiyo. Kilala mo ang pamilya natin. Sa mata ng iba, perpekto tayo. A model family. Pero ayaw ko nun. I want a normal one. Ako rin, Simon. Ayoko maging beauty queen. Hindi naman masama at pwede pa ako magkaroon ng karer. Kahit may corona pero ipapakasal ako ni Mami sa ibang lalaki. Wala pa nga ako napapatunayan sa mundong ito. Hindi ako kilala sa bagay na ako mismo ang naka-achieve. Planado lahat ni Mami. Kahit siguro sa beauty pageant, gagawin niya ang lahat para manalo ako. Hindi ko na kailangan mag-effort pa. Same goes for me. Kahit siguro malaman nilang hindi ako straight, tataas pa rin ang ranggo ko kasi may posisyon si Daddy. Paano ba natin babaguhin ang tadhana natin, Simon? Paano ba tayo makakawala sa mga plano nila? Mahal na mahal ko sila, pero hindi nila pwedeng gawin sa atin ito. Parang hindi tayo mabubuhay sa buhay natin. I don't know. Hindi ko din alam, Lucy. Sana alam ko nang hindi sila masasaktan o madidismaya. At nang gabing iyon ay palaisipan pa rin sa kanya ang pinag-uusapan nila ng kapatid niya. Hindi siya makatulog. Napagdesisyon na niyang bumaba sa kusina para kumuha ng gatas. Hindi na niya inion ang ilaw dahil kabisado na niya ang kusina. Sa kababalik naman siya agad sa kwarto. Nalagyan na niya ang baso ng may lumitaw na mukha sa tabi niya. Sa gulat niya ay napaatras siya pero maagap siya nitong nahapit. Buti na lang ay naaninag niya ang mukha ni Gael. Pero hindi pa rin naman kumakalma ang puso niya. Ginulat mo ako, Gael, ang puso ko. Of course, double meaning iyon. Sorry, bakit gising ka pa? Pinuhay nito ang ilaw bago kumuha ng tubig. Umupo siya sa counter habang sumasandal naman ito sa katapat niya. Hindi lang ako dinadalaw ng antok. May naisip na namang ang isipan ko. Ngumisi naman siya. Bakit ang sexy? I got that, but pwede mo akong kausapin.
Ngumiti lang siya. Hindi niya ugaling ikalat ang iba sa problema niya sa pamilya. Ayaw niyang siraan ang mga magulang niya sa ibang tao. Wala talaga, ganito lang talaga ako minsan, but I'm fine. Pagkainom ko nito, makakatulog na ako. Curious lang ako, anong pakiramdam ng pagiging anak ng isang lalaking militar? Nagkibit balikat naman siya. Walang pressure sa akin, si Simon ang pressured. Kausapin mo siya. Ang complication lang naman sa akin siguro sa mga manliligaw ko. I don't even find them worthy. May mga manliligaw ka na? Ngumuso naman si Lucy. Bakit? Pangit ba ako? No, ang ganda mo. Karapatan ng tatay mo na protektahan ka. Yumuko siya at pinigil ang ngiti. Grabe, paano ba pigilan ang kilig? May crush ka na ba? Casual na tong tanong. Naka-cross arms sa dibdib niya. Ito ba ang tamang time para umamin? Is it? Meron. Normal lang yan, bata ka pa. Hindi mo ba tatanungin kung sino? Ngumiti naman ito. Bakit? Kilala ko ba siya? Tumikhim naman siya. Hindi. Kung ako ang crush mo, ang swerte ko dahil ako ang napansin mo. Tumikhim naman ito. Akyat na tayo. Ubos na rin ang gata sa baso mo. Oo naman. Kinalma niya ang puso niya habang paakyat sila sa hagdanan. Hinatid pa siya nito sa pinto ng kwarto nila ni Simon. Nagpaalam pa sila sa isa't isa bago siya nagtungo sa loob ng silid. Nang gabing iyon, natulog siya na may matamis na ngiti sa labi.